Ang presentasyong ito ay naglalayong ipaliwanag sa biblikal na konteksto kung bakit ang ating mahal na Birheng Maria o si Santa Maria ay kinikilala bilang ina ng Diyos at siya ring ina ng simbahang Katolika. Sinasabi ng Biblia na ang ating pinagpipitagang Birheng Maria ay nanganak at nagsilang ng isang lalaking sanggol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang paglilihi ni Maria ay hindi sa paraang natural kundi sa pamamagitan ng milagro na siyang nagpapatunay na ang kanyang isinilang ay banal. Ang sanggol ay ipinangalang Emmanuel na ang kahulugay kasama natin ang Diyos at kinalaunan ng ito ilumaki, siya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ina ng Diyos na nagdala kay Kristo sa kanyang sinapupunan. Dahil si Jesus ay Diyos at si Maria ang nagsilang sa kanya, si Maria ay tunay na ina ng Diyos. Virginal conception ang tawag sa paglilihi ni Maria kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa wikang Tagalog, birhen na paglilihi o kaya ay paglilihi ng isang birhen. Ito ang nagpabanal sa kanyang pagkaina. Sa konteksto ng teolohiya at pananampalatayang Katoliko, madalas din itong tawagin paglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang titulo ni Maria bilang Immaculada ay ayon sa doktrinang sinasaad ng kanyang pagiging Immaculate Conception. Sa wikang Tagalog, kalinis-linisang paglilihi o kaya naman ay Immaculadang paglilihi. Ang kanyang pagkatao ay walang bahid ng kasalanan mula pa sa simula ng kanyang buhay hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. May malinis siyang puso at sa lubos niyang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos, siya ay isang huwarang alagad dahil na rin sa ganap niyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Si Maria ay iningatan ng Diyos sa orihinal na kasalanan mula sa kanyang unang sandali sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. Ito ang nagpabanal sa kanyang pagkatao. Ito ay tumutukoy sa sandaling ipaglihi si Maria sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, si Maria ay iningatan na agad mula sa orihinal na kasalanan. Dahil si Jesus ay ganap na Diyos, nararapat lamang na ang sinapupunan na magdadala sa kanya ay hindi na dungisan ng anumang kasalanan. Iningatan siya ng Diyos mula sa orihinal na kasalanan nila Adan at Eva bilang paghahanda sa kanyang misyon upang maging ina ng Diyos. Iningatan si Maria mula sa orihinal na kasalanan na galing kay Eva at Adan upang maging dalisay at banal na sisidlan para kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit tinawag siya ng Anghel Gabriel na napupuno ka ng grasya, na ang ibig sabihin ay isang permanenteng estado ng pagiging puspos ng biyaya. Mahalagang tandaan ang pagkakaiba ng dalawang terminong ito na madalas mapagpalit. Immaculate Conception, tumutukoy sa walang bahid ng orihinal na kasalanang paglilihi kay Maria sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. Ito ang nagpabanal sa kanyang pagkatao. At ang Virginal Conception naman ay tumutukoy sa paglilihi ni Maria kay Jesus nang walang pakikipagtalik sa lalaki, kundi sa kapangyarihan lamang ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil sa doktrinang galing kay Lucas 1:43 na nagsasabing, Ina ng aking Panginoon, siya ay kinikilalang ina ng Diyos, at sa bersikulo 35, sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria na bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang banal na isisilang mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maliwanag sa bersikulong nabanggit na si Santa Maria ay ina ng Diyos at hindi ito pwedeng ipagkaila at hindi rin pwedeng pabulaanan. Sa biblikal na konteksto, ang salitang Panginoon ay malinaw na tumutukoy kay Jesus bilang Diyos at Mesiyas. Kaya ang salitang Panginoon ay isang pagkilala na si Maria ay ina ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang ng kanyang katawang tao, kundi ng isang persona na tunay na Diyos at tunay na tao. Sa pundasyong biblikal, ang simbahan ay tumutukoy sa lahat ng mga taong sumasampalataya kay Kristo sa buong mundo, at ito ay sumasagisag sa katawan ni Kristo. Ang Diyos Ama bilang Ama ng lahat ng nilalang ay siya ring Ama ng simbahan, si Kristo ang ulo ng simbahan, at si Maria naman ang ina ng simbahan. At dahil si Kristo ay ulo ng simbahan, marapat lang na ang simbahan ay siya ring maging katawan ni Kristo. Sa Aklat ng Pahayag 12:13-17, sinasabi dito na ang babae na nagluwal sa Mesiyas ay may iba pang mga anak. Kaya't nagalit ang dragon sa babae at nilabanan ang iba pa niyang mga anak. Ang sipi ng Bibliyang ito ay naglalarawan na ang babae ay kumakatawan kay Santa Maria. Siya ay nanganak ng sanggol na lalaki. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Ang dragon ay simbolo ni Satanas, na siyang kaaway ng mundo at nagnanais sumira sa pamilya ng Diyos. Nilabanan ni Satanas si Maria at ang iba pa niyang mga anak, at ang mga anak ay ang mga mananampalataya ng sanlibutan na tumutupad sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa patotoo ni Jesus. Kaya't malinaw na isinasalarawan dito na si Maria ay ina ng mga mananampalataya kay Jesus sa buong mundo. Ang Diyos Ama ang pinagmulan at pundasyon ng simbahan. Si Hesukristo ang ulo, ang siyang nagpapatakbo at nagbibigay buhay sa katawan o sa mga mananampalataya sa buong mundo. At si Maria ang ina ng simbahan ay siyang nag-aalaga sa mga bahagi ng katawan o sa mga miyembro ng simbahan. Sa puntong ito, mainam na linawin natin na bagamat si Maria ay ina ng simbahan, hindi siya nakapagliligtas sapagkat ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang dahil si Kristo lamang ang siyang tanging nagliligtas. Ang pagtawag kay Maria bilang ina ay hindi pagbibigay sa kanya ng katayuang katulad ng sa Diyos, kundi pagkilala sa papel na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama bilang ina ni Jesus. At upang maging ina rin ng simbahang Katolika, pati na rin sa mga mananampalataya kay Kristo sa labas ng simbahang Katolika. Bagamat hindi manunubos, si Maria ay nananalangin bilang ina na gumagabay sa mga mananampalataya patungo kay Kristo. Tumutulong siya para hikayatin ang tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos, at gayon din upang makilala ng tao si Kristo at lumago ang pananampalataya sa Kanya. Makikita sa Gawa 1:14 na si Maria, ang ina ni Jesus, ay nananalangin kasama ng mga apostol para sa patnubay at tulong ng Diyos sa simbahan. Ito ang isa sa mga biblikal na batayan kung bakit itinuturo ng simbahang Katolika na si Maria ay patuloy na nananalangin para sa mga mananampalataya. Ang kanyang papel sa pamamagitan ay sa antas ng panalangin na laging nakapailalim at nakatuon kay Hesukristo, ang nag-iisang tagapamagitan at manunubos. Makikita sa Juan 2:1-5 ang halimbawa ng pamamagitan ni Maria kay Kristo sa pamamagitan ng mapagkalingang paglalapit ng pangangailangan ng tao kay Jesus na humahantong sa pagsunod sa kalooban ni Kristo. Samantala, sa Gawa 1:14, makikita ang pamamagitan ni Maria sa antas ng panalangin para sa simbahan. Ang dalawang ito ay hindi magkaibang uri ng kapangyarihang pamamagitan, kundi iisang anyo ng pakikilahok at intercession na laging nakapailalim at nakatuon kay Hesukristo, ang nag-iisang tagapamagitan at manunubos. Sa madaling salita, ang pamamagitan ni Maria ay sa antas ng pakikilahok sa kaligtasan, sa panalangin at sa pakiusap. Ang pakiusap ay hindi pag-uutos, kundi pagpapahayag ng tiwala at pagkilala sa otoridad ni Hesukristo. Dahil dito, malinaw na si Maria ay mas mababa kay Kristo at ganap na nasa ilalim ni Kristo. Ang lahat ng kanyang pamamagitan ay nakikibahagi lamang at nakapailalim sa natatangi at nag-iisang pamamagitan ni Kristo bilang manunubos ng sangkatauhan. Ang mga Kristiyanong denominasyon na tunay na sumasampalataya ay Hesukristo at tumanggap ng wastong binyag ay kabilang sa katawan ni Kristo. Dahil dito, sa espiritual na diwa, si Maria, bilang ina ni Kristo, ay ina rin nila. Ang pagiging ina ni Maria ay hindi eksklusibo para sa mga Katoliko lamang. Dahil siya ang ina ni Hesukristo, at ang sinumang tunay na mananampalataya kay Kristo ay kabilang sa kanyang katawan, ang pagiging ina ni Maria ay umaabot din sa mga Kristiyanong nasa labas ng ganap na pakikipag-ugnayan sa simbahang Katolika. Gayunman, ang antas ng kamalayan at pagtanggap sa papel ni Maria ay nagkakaiba-iba sa bawat denominasyon. Isang malinaw na patunay ng pakikilahok ni Maria sa kaligtasan ng sangkatauhan upang maiparating sa tao ang mensahe ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at mailapit ang tao kay Kristo ay sa kaso ni Santa Bernadette ng Lourdes, Pransya. Noong taong 1858, ang mahal na birhen ay 18 beses na nakipag-usap at nagbigay ng mensahe kay Bernadette na nasaksihan ng maraming tao. May isang tagpo doon noong Abril 7, 1858 sa groto ng Masabiel sa bayan ng Lourdes sa bansang Pransya. Habang nakaluhod at maihawak si Bernadette na kandila at kausap niya ang Birheng Maria sa itaas ng groto kung saan naroon ang Birheng Maria, ang kanyang buong atensyon, isip at kaluluwa ay nakatuon lamang sa Birheng Maria. Hindi kumukurap ang mata ni Bernadette habang nakikipag-usap siya at siya lamang ang nakakakita sa Birheng Maria. Gayon din, siya lamang ang nakakarinig ng tinig ng Birheng Maria. Hindi rin niya nararamdaman ang kanyang pisikal na paligid. Hindi siya naabala ng ingay ng libu-libong tao sa paligid, ng ulan, o ng lamig ng panahon.
Ang kanyang mga kamay ay kusang gumalaw upang protektahan ang lingas ng kandila mula sa hangin. At sa prosesong ito, ang apoy ay dumapo at nanatili sa kanyang balat ng 15 minuto, at ito ay nasaksihan mismo ng maraming taong nakapaligid doon, kabilang na ang mapagduda at skeptikong doktor na si Dr. Dozaus. Wala siyang naramdamang sakit sapagkat kapag ang isang deboto, gaya ni Bernadette, ay nakikipag-usap sa Berheng Maria, ang kanyang buong pandama, pandinig, at paningin ay tila baga napuputol sa mundong ito. At nakatuon lamang sa supernatural na pangitain. Maraming saksi ang nagpapatunay na sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, ang mga mata ni Bernadette ay hindi kumukurap at nakatitig lamang sa iisang direksyon sa itaas ng groto kung saan naroon ang Birheng Maria. Sinasabi rin ng mga nakakita na ang kanyang mukha ay nagbabago at kumikinang ang anyo, nagiging mas maliwanag, payapa at tila nagliliwanag. Sa kabila ng kanyang pagiging sakitin, sapagkat si Bernadette ay may asthma at may mahinang pangangatawan, nananatili siyang tuwid at hindi gumagalaw sa loob ng mahabang oras habang nakaluhod. Kung si Bernadette ay kumukurap, lumingon sa mga tao, o nagreklamo sa sakit ng tuhod, madaling sasabihin ng mga tao na siya ay nag-iimbento lamang. Ngunit ang kanyang transformasyon habang nananalangin ang nakahikayat sa hindi mabilang na tao na maniwala na mayroong kabilang buhay, bahagi ito ng mas malawak na patotoo upang iparating sa tao ang mensahe ng pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos, at ang pananampalataya kay Kristo. Ang mga pangyayari doon ay pinahintulutan ng Diyos upang magsilbing patotoo kapag nakita nila ang tagpong naganap sa groto ng Masabielle. Ang milagro ay pinahintulutan ng Diyos bilang tanda upang buksan ang mata ng mga skeptikong tao, gaya ni Dr. Dozaus ang doktor ng bayan, kasama rin ang mga opisyal ng bayan ng Lourdes, kabilang dito ang alkalde, hepe ng pulis, at ang piskal o ang prosecutor. Ang lahat ng nabanggit na opisyal ay pare-parehong nag-aalinlangan. Dito rin sa mga opisyal na ito nakaranas si Bernadette ng panggigipit, pananakot, pagbabanta at pagmamaliit. Sapagkat dahil daw sa aparisyong iyon at para sa mga skeptiko at mapagdudang opisyal na ito ay maaari daw magdulot ng kaguluhan, pagkabalisa, at maling impormasyon sa bayan ng Lourdes at posible daw sa mas malawak pang lipunan sa bansang Pransya. Subalit silang lahat ay naroroon din sa tagpong iyon, kasama ng maraming tao na nagpunta sa groto ng Masabielle. At nasaksihan nila ang lahat ng nangyari doon. Ito ay naging hamon sa kanilang pag-aalinlangan. May ilan na nagbago ang pananaw at naging bukas sa pananampalataya. Sa ilalim ng masusing pagsusuri ng simbahan at ng mga doktor, kinilala ito bilang isang supernatural sign ayon sa kanila. Walang natural na paliwanag kung bakit ang balat ng tao ay hindi nasunog o napaso sa direktang apoy sa loob ng 15 minuto. Ito'y isang supernatural na pakikipagtagpo sa Diyos na nangyari sa groto ng Masabielle. Pinahintulutan ng langit ang mga pangyayaring naganap doon upang magsilbing mitsa ng pananampalataya para sa milyon-milyong tao na nagnanais magbalik loob. Ang kaganapang iyon ay kilala sa kasaysayan bilang the miracle of the candle o ang miracle of the flame. Sa mga kaganapang iyon, hindi mabilang na tao ang nagbalik loob sa Diyos. Ang epekto ng himala ng kandila at ng iba pang mga himala sa Lourdes ay nagbunga rin ng maraming mga taong atheist o walang relihiyon sa bansang Pransya ang nagsimulang manalangin at magkumpisal. Dumami ang mga pilgrim o ang mga taong nais magpunta roon. Mula sa mga ordinaryong magsasaka hanggang sa mga mayayamang aristokrata, dumagsa ang mga tao sa Lourdes upang humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Para sa mga dati ng mananampalataya, ang makitang hindi tinatabla ng apoy sa loob ng 15 minuto ang isang hamak na batang tulad ni Bernadette ay naging patunay na ang Diyos ay buhay at gumagawa pa rin ng mga himala sa modernong panahon. Kung kaya ng Diyos na protektahan ang kamay ni Bernadette mula sa apoy, kaya rin niyang iligtas ang kaluluwa ng tao mula sa apoy ng impyerno at sa apoy ng kasalanan kung sila ay magsisisi at magbabalik loob sa Kanya. Ang pagprotekta ng Diyos sa kamay ni Bernadette mula sa apoy ay naisalarawan sa lumang tipan sa Daniel 3. 13 hanggang 30. Ito'y ang proteksyon ng Diyos sa apoy sa tatlong Hudyo na tapat ang pananampalataya sa Diyos. Sa nasabing tagpo, nang iutos ng hari ng Babylonia na sila ay ilagay sa loob ng naglalagablab na hurno, hindi sila namatay. Ito ang naging susi upang buksan ang puso ng mga matatalino at mapagmataas na tao noong panahong iyon. At akayin sila pabalik sa paanan ni Kristo sa pamamagitan ng pakikilahok ni Maria sa aparisyon at gamitin si Bernadette bilang kasangkapan.
Ang himala ng apoy ay hindi lamang palabas. Ito ay may malalim na koneksyon sa mensahe ng pagsisisi upang papagtibayin ito. At sa maraming nakasaksi sa tagpong ito, nang makita ng mga tao na hindi nasunog ang kamay ni Bernadette, marami ang lumuhod, umiyak at humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Doon nagsimula ang malawakang pagbabalik loob kay Kristo. Malinaw na ginamit ng Diyos Ama ang ating mahal na Birheng Maria upang makilahok sa pagliligtas patungo kay Kristo nang sa gayon magbalik loob ang tao sa Diyos at manampalataya sa Panginoong Hesus. Ginamit ni Santa Maria ang pagkakataong iyon upang mahayag sa pamamagitan ng isang hamak na bata sa katauhan ni Bernadette at ipakita ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Hindi si Santa Maria ang gumawa ng himala kundi ang Diyos. Si Maria ay nagsilbing tulay at daan nang sa gayon ay maakay ang tao na magsisi, magbalik loob sa Diyos, at manalig sa Panginoong Hesus. Ang himala sa Lourdes ay hindi na natili sa loob ng hangganan ng bansang Pransya. Ito ay naging isang pandaigdigang bukala ng pananampalataya. Ang Lourdes ay madalas tawaging the world's confessional o kumpisalan ng mundo. Hindi lamang ang pisikal na paggaling o himala sa katawan ang hinahanap ng mga tao roon. Ang pinakamalaking himalang nangyayari sa Lourdes taon-taon ay ang espiritual na paggaling ng maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang pagbabalik loob sa Diyos at pananalig kay Kristo. Ang katotohanang may mga paggaling na hindi maipaliwanag ng siyensya ay nagsisilbing tulay para sa mga taong lohikal mag-isip upang tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos at manalig kay Kristo. Mula noong 1858, milyon-milyong tao na ang nakatapak sa lupang iyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng kwento ng pag-asa at pananampalataya pabalik sa kani-kanilang mga bansa. Sa kasalukuyan, tinatayang 6 na milyong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumibisita sa Lourdes taon-taon. Maraming mga parokya sa Pilipinas, Amerika, Afrika, at Asia ang may mga replika ng groto ng Lourdes. Ang mga debotong hindi makapunta sa Pransya ay nagdarasal sa mga replikang ito na nagreresulta sa patuloy na paglago ng pananampalataya kay Kristo sa buong mundo. Ang mga pangyayari sa Lourdes, kabilang ang himala ng kandila at ang tubig mula sa bukal o Lourdes water na ipinahukay ng Birheng Maria kay Bernadette ay nagsilbing mitsa na nagliyab sa puso ng milyon-milyong tao. Pinapayagan ang mga deboto roon na libreng kumuha ng Lourdes water sa maliit na botelya. Ang Sanctuary of Our Lady of Lourdes ay mayroong mga itinalagang fountains o gripo malapit sa groto kung saan ang bawat pilgrim ay maaaring kumuha ng tubig. Ito ay itinuturing na regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Sa ngayon ay patuloy ang pag-agos ng bukal at hindi ito kailanman natuyo mula noong Pebrero 25, 1858. Kahit sa panahon ng tagtuyot o taglamig, ang tubig na ipinahukay ni Maria kay Bernadette ay patuloy na umaagos. Sa ilalim ng groto, mayroong isang glass panel kung saan makikita ng mga pilgrim ang mismong pinagmumulan ng tubig na hinukay ni Bernadette gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang tubig na ito ay kinokolekta sa malalaking imbakan o cisterns upang maibahagi sa mga gripo at sa mga baths o paliguan ng mga may sakit. May mga hindi maipaliwanag na pisikal na paggaling at kinilala bilang himala. Mahalaga po na ating tandaan na taimtim na pagdarasal ang dapat nating gawin sa kadahilanang ang pag-inom ng tubig ay hindi sapat kung walang pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos at pananampalataya kay Kristo. Ang tubig ay nagsisilbing instrumento lamang ng grasya ng Diyos. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 7,000 kaso ng hindi maipaliwanag na paggaling ang naitala. Marami ng kaso ng paggaling ang hindi maipaliwanag hanggang sa kasalukuyan. Ang mga tao na nakaranas ng paggaling at pagbabago ay sa antas ng pisikal at espiritual, sapagkat hindi mabilang na tao ang nagpapatotoo na pagkatapos uminom ng tubig at manalangin, nakaramdam sila ng kapayapaan ng puso at lakas na tanggapin ang kanilang karamdaman. Isang himala rin ang pagbabagong loob, pagbabalik loob sa Diyos at pananalig kay Kristo. Sa kasalukuyan, ang incorruptible body o katawang hindi nabubulok ni Santa Bernadette ay makikita at ito'y nakaladlad, nakadisplay sa isang shrine sa loob ng kapilya na tinatawag na Espace Bernadette Soubirous Nevers, na dating kilala bilang Convent of St. Gildard Convent. Matatagpuan ito sa syudad ng Nevers sa Pransya. Ito ay bukas sa publiko at tinatayang 200,000 deboto ang bumibisita dito taon-taon.
Ang katawan ay nakapreserba sa isang salaming kabaong o glass reliquary o glass sarcophagus sa loob ng kapilya at may ulat din na ang kabaong ay gawa sa kristal. Isa sa pinakatanyag na pahayag ng Birheng Maria kay Santa Bernadette ay ang mga salitang, "Hindi ko maipapangakong magiging maligaya ka sa buhay na ito, ngunit sa susunod na buhay ay totoo." Ang kahulugan nito ay hindi pansamantalang ginhawa o kasaganahan sa lupa ang gantimpala ng mga tapat sa Diyos, kundi ang walang hanggang kaligayahan sa langit na siyang susunod na buhay. At ang susunod na buhay ay ang buhay na walang hanggan sa langit, sa piling ng Diyos at ng mahal na Birheng Maria. Sa kaso ni Santa Bernadette, kinilala ng simbahan ang kanyang kabanalan at banal na pamumuhay. Kaya siya ay kanonisadong santa noong 1933 ni Pope Pius XI. At bilang isang santa, tinatanggap ng pananampalatayang Katolika na ang kanyang kaluluwa ay nasa langit. At malinaw naman itong ipinaliwanag sa aklat ng Hebreo sa 12:14 na nagsasabi ng ganito, "Walang makakakita sa Diyos kung wala ang kabanalan." Ang kabanalan o pagiging banal ay daan patungo sa pakikipagkita sa Diyos. Ang buhay ni Bernadette na puno ng kababaang loob, pagtitiis ng paghihirap at katapatan sa pananampalataya, ay patunay ng prosesong ito ng kabanalan na nagbunga sa kanyang pagiging santa. Tuberkulosis sa buto ang naging sakit niya. Tumagal ang kanyang karamdaman ng mahigit 10 taon bago siya pumanao noong 1879 sa edad na 35. Ang karamdamang ito ay lubhang masakit, lalo na sa mga huling yugto. Nagdudulot ito ng pamamaga sa mga kasukasuan, ananakit ng buto kahit hindi gumagalaw, at hirap sa paghinga kung kumalat sa baga. Ang sakit ay tuloy-tuloy kahit nakaupo o nakahiga lamang. Sa kaso ni Santa Bernadette, hindi na siya makagalaw ng maayos sa mga huling taon at kailangan ng tulungan sa maraming bagay. Ayon sa mga tala ng kanyang confessor at mga madre sa Nevers, ang doktor na tumingin kay Bernadette ay namangha sa kung paano niya tinitiis ang sakit nang hindi nagrereklamo. Itinanong pa raw ng doktor sa Madre Superiora kung si Bernadette ay hindi kailanman nagbubulalas ng sama ng loob dahil sa laki ng hirap na nararanasan niya. Sinagot ng madre na si Bernadette ay bihirang magsalita tungkol sa kanyang sakit at kung sasabihin man niya ito, laging simple lamang ang tugon niya. "Ang aking trabaho ay magdusa." Ang kanyang kababaang loob, pagtitiis, at pananampalataya sa kabila ng sakit ang dahilan kung bakit kinilala siya ng simbahan bilang isang huwaran ng kabanalan. Ang Lourdes ay naging isang bintana kung saan nakikita ng mundo ang malasakit ng Diyos Ama. Ang lahat ng ito ay naglalayong mailapit ang tao kay Kristo sa pamamagitan ni Maria, dahil sa bawat prosesyon at misa sa Lourdes. Ang sentro ay laging ang banal na sakramento na nakatuon sa Panginoong Hesus. Ang halos lahat ng replika ng groto ng Lourdes sa Pilipinas, gaya ng tanyag na groto sa San Jose del Monte, Bulacan, o sa Quezon City at sa ibang bansa ay mayroong mga replika at ang imahen ng ating mahal na Birheng Maria. Karaniwang inilalagay ito sa isang mataas na bahagi ng kuweba o groto, eksakto sa posisyon kung saan nakita ni Santa Bernadette ang Birheng Maria. Karaniwan ding may maliit na estatwa o imahen ni Santa Bernadette na nakaluhod sa ibaba, nakatingin sa mahal na Birhen, upang ipakita ang tamang disposisyon ng panalangin at pagpapakumbaba. Sa buong kasaysayan, mayroong libu-libong ulat ng pagpapakita ng mahal na Birhen o Marian apparition sa iba't ibang panig ng mundo. Bagamat lahat ng aparisyon ay importante, ang aparisyon sa Lourdes ay isa sa dalawang pinakatanyag na aparisyon sa kasaysayan. Dalawa sa pinakatanyag na aparisyon at may pinakamalaking impluensya ay nangyari sa Lourdes sa Pransya, at ang isa ay sa bansang Portugal. Ang Our Lady of Fatima apparition ay naganap sa bayan ng Fatima sa Portugal noong taong 1917. Naging tanyag ito dahil sa mga propesya tungkol sa digmaan at ang himala ng araw o Miracle of the Sun. Sa kaso naman ng aparisyon sa Lourdes sa Pransya, tanyag ito dahil sa milagro ng pagpapagaling at sabukan ng tubig. Kung pagsasamahin ang espiritual at pisikal na paggaling buhat sa Lourdes, tinatayang milyon-milyon tao na ang napagaling nito sa iba't ibang dako ng mundo mula nang mangyari ang aparisyon noong taong 1858. Ito ang sentro ng pag-asa para sa mga may sakit. Sa aspeto ng debosyon ng mga may sakit at pilgrim, ang Lourdes ang walang katulad at itinuturing na pinakatanyag na dambana ng pagpapagaling sa buong mundo. Ang aparisyon sa Lourdes ay bukod tangi dahil ito ang naging ospital ng langit sa lupa.
Walang ibang lugar sa mundo kung saan ang ugnayan ng siyensya sa medisina o medical science at pananampalataya tungo sa Himala ay nagtatagpo ng kasing linaw ng sa Lourdes, Pransya. Milyon-milyong tao ang nakaranas ng pisikal, emosyonal, at espiritual na kagalingan at ang ilan dito ay opisyal na kinilalang himala matapos ang mahigpit na pagsusuri. At sa aspetong espiritual, ito ang itinuturing na mas malaking himala. Maraming taong may sakit ng kaluluwa, kagaya ng galit, inggit, kawalan ng pag-asa, depresyon, ang nakakahanap ng kapayapaan at lakas matapos bumisita sa groto ng Lourdes sa Pransya. Sa karaniwang mundo, ang mga may sakit ay madalas na itinuturing na pabigat o itinatago sa mga ospital. Ngunit sa Lourdes, sila ang prioridad at itinuturing na mga VIP o very important persons sa kadahilanang sa bawat prosesyon at misa na ginaganap doon, ang mga may sakit na naka-wheelchair o naka-stretcher ang nasa unahan. Mayroong mga gusaling tinatawag na Akil Notre Dame na espesyal na idinisenyo upang magsilbing ospital tahanan para sa mga pilgrims na may malulubhang karamdaman. Ang Lourdes ay parang ospital dahil sa libu-libong voluntaryo doon na naglilingkod at pumupunta roon taon-taon mula sa iba't ibang bansa. Sila ay mga doktor, nurse, at ordinaryong tao na naglilinis, nagpapakain, at nag-aalaga sa mga may sakit ng walang bayad. Ang Lourdes ay naging ospital ng langit dahil doon ay ipinapakita ng Diyos na ang pagdurusa ng tao ay maihalaga at ipinakita rin doon na ang awa ng Diyos Ama ay walang hanggan. Kung ang ospital sa lupa ay nanggagamot ng katawan, ang Lourdes naman ay nagbibigay ng lunas sa buong pagkatao, katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng paglapit at pananampalataya kay Jesus na ating dakilang manggagamot. Para sa milyon-milyong may sakit at nawawala ng pag-asa, ang aparisyon kay Santa Bernadette sa Lourdes ang sandigan nila at dito nila nararamdaman na hindi sila pinababayaan ng Diyos sa kanilang paghihirap. Lahat ng aparisyon ay mahalaga dahil lahat sila ay may iisang layunin at ito ay ang akayin ang tao kay Jesus. Gayunpaman, ang Lourdes ay may bukod tanging bigat sa lahat ng aparisyon dahil dito nagpakilala ang Birheng Maria kay Bernadette na siya ang Immaculate Conception. Ipinakita ng Diyos na gagamit siya ng isang batang walang pinag-aralan sa katauhan ni Bernadette na isang hamak na batang magbubukid na walang alam sa teolohiya upang mapahiya ang mga mapagmataas na intelektual, sapagkat ito ay napaka-importanting mensahe ng Ebanghelyo. Ang Lourdes ay bukod tangi dahil ito ang naging ospital ng langit sa lupa. At ito rin ang pangyayaring nagkumpirma. At nagbigay liwanag sa dogma o turo ng simbahang Katolika patungkol sa Immaculate Conception, at ang Lourdes ang nagsilbing banal na kumpirmasyon buhat sa Diyos. Ipinadala ng Diyos si Maria upang sabihin, tama ang turo ng simbahan, ako ang Immaculate Conception, ako ay tunay na malinis at walang kasalanan. Kung si Maria ay hindi ang Immaculate Conception, hindi maaaring ilagay sa kanyang sinapupunan ang magiging ina ng Diyos. Hindi magiging karapat-dapat na ang Diyos na banal ay manahan sa isang sinapupunang may bahid ng kasalanan. Ang Lourdes ay nakatulong sa pananampalataya ng marami, lalo na ng mga skeptiko. Ang mga milagro sa Lourdes ang naging ebidensya para sa mga skeptiko na ang doktrinang ito ay hindi lamang gawa-gawa ng tao, kundi isang banal na katotohanang buhat sa Diyos na pinatunayan at kinumpirma ng aparisyon sa Lourdes. Dahil sa Lourdes, ang mga teologo at ang mga ordinaryong tao ay nawala ang pag-aalinlangan at nagkaroon ng visual at pisikal na patunay. Ang mga himala ng paggaling, kasunod ng pagpapakilalang siya ang Immaculate Conception ay nagsilbing ebidensya na ang ating mahal na Birheng Maria ay tunay na reyna ng langit. Ang Immaculate Conception ay isa sa maraming titulo ni Santa Maria. Si Maria ang pangunahing patron ng Pilipinas. Ito ay formal na idineklara ng Papa Pio XII noong Setyembre 12, 1942. Ang titulong Immaculate Conception ay ukol sa dogma na si Maria ay malinis sa orihinal na kasalanan mula sa simula hanggang sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa, kaya siya ay naging karapat-dapat maging ina ng Diyos. Ang Disyembre 8 na araw ng kapistahan ng Immaculate Conception ay itinalaga bilang isang special non-working holiday sa buong Pilipinas noong 2017. Ito ay para bigyang daan ang mga Katolikong Pilipino sa pagdiriwang ng kapistahan ng patronos ng bansa. Sa kasalukuyan ay 117.77 milyon ang populasyon ng Pilipinas at tinatayang nasa 70 milyon ang Katoliko na kasapi sa buong Pilipinas. Si Santa Maria,
Bilang patrones ng Pilipinas ay opisyal na idineklara noong 1942 ni Pope Pius XII sa ilalim ng titulo ng Immaculate Conception. Ang pagiging maraming titulo ni Santa Maria sa Pilipinas ay isang kultural at debosyonal na paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya at personal na karanasan ng mga deboto kay Maria sa kani-kanilang buhay at komunidad. Hindi ibig sabihin nito na maraming Maria ang umiiral. Ito ay isang paraan ng pag-unawa sa kanyang iba't ibang papel at katangian bilang ina ng Diyos at ina ng simbahang Katolika. Isa rin itong paraan ng pagpapahayag at ekspresyon ng tapat na debosyon sa kanya. Ang lahat ng titulo ay tumutukoy sa isang persona ni Maria, ngunit may iba't ibang paraan ng debosyon sa kanya ayon sa kultura, lugar at pagiging tapat ng mga deboto kay Santa Maria, ang ina ng Diyos at ina ng simbahang Katolika. Narito ang ilan sa mga kilalang titulo ni Maria na binibigyan ng partikular na pangalan batay sa paglalarawan sa kanya at batay sa debosyon ng mga mananampalataya. Una, Reyna ng Langit, ito ay malawakang kinikilala bilang bahagi ng debosyon sa kanya. Ikalawa, Nuestra Señora de Guia, Our Lady of Guidance, patrones ng Manila at mga naglalakbay ang OFW. Ikatlo, Our Lady of Peñafrancia, debosyon sa Bicol Region, patrones ng Bicolanos. Ikaapat, ina ng laging saklolo, Our Mother of Perpetual Help, kilalang debosyon lalo na sa Baclaran. Ikalima, Our Lady of Manawag, Marian Image na tanyag sa Pangasinan. Ikaanim, Our Lady of Mercy, ina ng awa, titulo at debosyon sa Novaliches, Quezon City na ngayon ay pambansang dambana o National Shrine. At ikapito, Bagong Eba, isa ring teolohikal na titulo na ginagamit sa pagtalakay sa papel ni Maria sa kaligtasan. Sa pananampalatayang Katoliko, ang mahal na Birheng Maria ay gumaganap ng papel na ina at tagapamagitan sa paraang tinutulungan niya ang mga mananampalataya na mailapit kay Hesukristo, ang tanging tagapagligtas. Ang kanyang papel kabilang ang mga Marian apparitions ay laging nakatuon sa paggabay sa mga tao patungo kay Kristo, katulad ng papel ng mga pari na nagsisilbing instrumento ni Kristo sa pagbibigay ng mga sakramento kagaya ng pagmimisa, kumpisal at binyag. Ang papel ng ating mahal na Birheng Maria ay pakikilahok, hindi pagliligtas. Siya ay nakikibahagi at nakikipagtulungan pero hindi direktang nagliligtas. Ang natatangi at dakilang lugar ni Maria ay nangangahulugang siya ang pinakadakilang tao na nakilahok sa kasaysayan ng kaligtasan at siya ay pinili at iningatan ng Diyos. Binigyan siya ng natatanging pribilehiyong papel sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa paraang espiritual, siya ang nag-aaruga sa mga mananampalataya. Sumasalamin sa pagiging ina ng simbahan. Para sa balansing debosyon, hinihikayat ang mga Katoliko na magbigay galang ng malalim kay Santa Maria nang hindi nalilito sa kanyang papel at sa papel na ginagampanan ng ating Panginoong Hesukristo bilang natatangi at nag-iisang manunubos ng sangkatauhan. Ang pagnonobena sa ina ng laging saklolo sa Baclaran Church ay isang bukod-tanging paggalang at debosyon kay Santa Maria bilang ina ng Diyos at ina ng simbahang Katolika. Hindi ito pagsamba sapagkat ang pagsamba ay tanging sa Diyos lamang. Ang nobena ay isang paraan upang hilingin ang panalangin at pamamagitan ni Maria na laging umaakay sa mga deboto kay Hesukristo, ang tanging manunubos ng sangkatauhan. At siya ring tagapamagitan ng tao sa Diyos Ama. Ang pagnonobena ng mga deboto sa Baclaran Church ay isang paraan upang hilingin ang panalangin at pamamagitan ni Maria, upang ang mga deboto ay higit na mailapit at maakay kay Hesukristo, at upang ang kanilang mga kahilingan ay maiparating kay Kristo, na siyang tanging tagapagligtas at siya ring tagapamagitan ng tao sa Diyos Ama. Sa maraming naiulat at sa ilang kinikilalang Marian apparition sa kasaysayan, makikita ang malinaw na pakikibahagi at natatanging pakikilahok ni Maria sa plano ng Diyos para sa kaligtasan. Ang mga aparisyong ito ay laging naglalayong ilapit ang tao kay Hesukristo sa pamamagitan ng panawagan sa pananampalataya, pagsisisi at panalangin. Ginagamit ng Diyos si Maria bilang kasangkapan upang akayin ang mga tao kay Kristo, hindi bilang tagapagligtas, sapagkat ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang na nag-iisang manunubos ng sanlibutan. Batay sa banal na kasulatan, lalo na sa Lucas 1:43 at 1:35, malinaw na si Santa Maria ay tunay na ina ng Diyos. Ang katotohanang ito ay isang dogma ng simbahang Katolika.
taong 1964 nang iproklama ni Papa San Pablo, ika-6 na si Santa Maria ay ina ng simbahang Katolika sa buong daigdig. Gayunman, sa maraming naiulat at sa ilang kinikilalang Marian apparition sa kasaysayan, makikita ang patuloy na pahintulot ng Diyos na gamitin si Maria bilang kasangkapan upang ipaalala at patibayin ang pananampalataya ng mga tao na sumasalamin sa kanyang natatanging pribilehiyo bilang ina ng Diyos. Huwag po tayong malilito sa ginagampanang papel ng ating mahal na Birheng Maria. Siya ay pinili ng Diyos para sa banal na pakikilahok sa kaligtasan na siyang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Sa mga Marian apparitions, siya ay nagdadala ng panawagan sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagbabalik loob sa Diyos upang ilapit ang tao kay Kristo tungo sa kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay tanging sa Panginoong Hesukristo lamang, ang nag-iisang manunubos. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak sa lupa para sa ating kaligtasan. At ito ay ganap na nakamit sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Gayunman, ang kaligtasan ay hindi paganap sa kasalukuyan sa kahulugan ng pagiging lubos na natupad na at hindi na maaaring mawala pa. Ang pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ay hindi lamang isang paniniwala ng isip o isang minsanang deklarasyon, kundi isang buhay at patuloy na ugnayan kay Kristo. Dahil sa pangkalahatang kabuuan, ang kaligtasan ay mula sa grasya ng Diyos, na ang ibig sabihin ay ang kaligtasan ay hindi kailanman makakamit sa pagsisikap ng tao, sa kadahilanan na ang kaligtasan ay tanging gawain lamang ng Diyos sa pamamagitan ng grasya at awa buhat sa Diyos. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos upang tayo'y maligtas ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, at ito lamang ang tanging naging daan ng ating kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ang tulong at grasya ng Diyos na ibinigay sa atin ay ang pagtanggap natin ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya ay dapat buhay at hindi patay. Dapat tuloy-tuloy at hindi pansamantala at hindi humihinto. Ang pananampalataya ay ang pagtugon sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng patuloy na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, pagsunod kay Kristo, pananatili sa grasya ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos lamang, at pagtanggap kay Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas. Sapagkat kapag ang pananampalataya ay tunay na totoo at buhay, ito ay likas na nagbubunga ng mga kabutihan at katangiang kababanggit lang. At kapag ito naman ay patay, hindi ito magbubunga ng mga kabutihan at katangiang nabanggit. Kung kaya't ang kaligtasan ay hindi isang otomatikong gantimpala. Hindi natin sinasabi na ang kaligtasan ng tao ay walang pag-asa o laging nasa takot. Ang sinasabi natin may tunay na pag-asa o theological hope. Ngunit walang presumption. May tunay na pag-asa ang Kristiyano sa awa, grasya, at pangako ng Diyos, ngunit hindi niya inaangkin ang katiyakan ng kaligtasan na para bang hawak na niya ang hatol ng Diyos, kung baga ay parang mapag-angking katiyakan. At ang pag-aakalang tiyak na ang kaligtasan batay sa sariling palagay, na para bang wala ng lugar at hindi sinasali ang paghuhukom at awa ng Diyos. Sa madaling salita, habang tayo ay buhay pa, hindi pa ganap ang kaligtasan. Ganap lang itong mabubunyag pagkatapos ng kamatayan. Ang huling panalangin ni Bernadette bago siya namatay ay, "Kaawaan mo ako, isang mahirap na makasalanan." At nabanggit nga kanina na sinabi ng Birheng Maria kay Bernadette na hindi maipapangako ng Birheng Maria na magiging maligaya si Bernadette sa buhay na ito, ngunit sa susunod na buhay. At ang simpleng pakahulugan nito ay ginarantiyahan na ng mahal na Birheng Maria na si Bernadette ay makakapasok sa langit matapos ang kanyang pagpanaw. Hindi ito nagpapahayag ng takot na mawala ng kaligtasan sa paraang desperado. Dahil nga ginarantiyahan na ng Birheng Maria ang pagpasok ni Bernadette sa langit sa oras ng kamatayan. Sa halip, ito ay pagkilala sa sarili ng pagiging makasalanan, lubos na pag-asa sa awa ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na wala siyang pananampalataya o pag-asa sa kaligtasan. Sapagkat siniguro na nga ng Birheng Maria ang kaligtasan ni Bernadette ayon na rin sa pahayag kay Bernadette ng Birheng Maria. Bagkus, ito ay tanda na ang kanyang kaligtasan ay ginagampanan niya ng may pagpapakumbaba at pag-asang may pananampalataya ng walang pagmamataas, at isa rin itong huwaran ng Kristiyanong disposisyon sa oras ng kamatayan. Hindi rin ito pagtanggi sa kaligtasan, sa kadahilanang garantisado na ang kaligtasan ni Bernadette sa pamamagitan ng garantyang ibinigay ng Birheng Maria sa kanya, kundi ito'y pinakamataas na anyo ng kababaang loob.
Kahit may dakilang biyaya ng Diyos sa pakikipag-usap sa Birheng Maria. At may garantiya na ng kaligtasan buhat sa Birheng Maria. Hindi siya nagmataas, kundi lalo pang umasa sa awa ng Diyos at ipinaubaya sa Diyos ang kanyang kaligtasan hanggang sa huling sandali ng buhay. Kaya ang panalangin ni Bernadette ay hindi tanda ng kakulangan sa pananampalataya, kundi kaganapan ng tamang Kristiyanong pag-asa. Ang mga huling katagang ito ni Bernadette ay patunay ng lubos na pagtitiwala sa awa ng Diyos, dahil nasabi nga kanina na ang kaligtasan ay tanging gawain lamang ng Diyos at ito ay sa pamamagitan lang ng grasya at awa buhat sa Diyos. Hindi ito tanda ng kawalan ng pag-asa sa kaligtasan, dahil na rin sa garantyang ibinigay ng Birheng Maria kay Bernadette, kundi huwara ng isang mapagkumbabang kaluluwa na lubos na umaasa sa grasya at awa ng Diyos hanggang sa huling sandali para sa kanyang kaligtasan. Isinasalarawan nito na ang pangakong kaligtasan ng langit ay nagmumula sa Diyos at ang tamang disposisyon ng kaluluwa ay manatiling mapagpakumbaba at umaasa sa awa at grasya ng Diyos sa huling sandali ng buhay. Ito'y perpektong balanse ng Kristiyanong espiritualidad pagdating sa kanyang kaligtasan, dahil siya ay may pag-asa ng may pagtitiwala, hindi kaligtasang may katiyakan na may pagmamataas. Sapagkat kung si Bernadette ay naging mapagmataas, natural lamang na ang kanyang huling salita ay magpahayag ng kumpiyansa o pagyayabang sa katiyakang ibinigay ng mahal na Birhen. Malamang siguro ang kanyang magiging huling salita ay ganito: "Salamat at makakapasok na rin ako sa langit." Ngunit sa halip, pinili niyang ipahayag ang kanyang sarili bilang makasalanan na umaasa sa awa ng Diyos. Ito ay lubos na kaayon ng espiritual na aral ng simbahan, na kahit ang mga banal, kahit may katiyakan ng kaligtasan, ay nananatiling mapagpakumbaba at umaasa sa biyaya ng Diyos, hindi sa sariling merito. Sa madaling salita, may garantiya siya mula sa mahal na Birhen na makakapasok sa langit. Ngunit hindi niya ginamit iyon bilang dahilan para magmataas. Sa halip, ipinakita niya ang tunay na kabanalan, kababaang loob, pagtitiwala sa awa ng Diyos, at pagkilala sa sariling pagiging makasalanan. Ito ang dahilan kung bakit lalo pang naging makapangyarihan ang kanyang halimbawa. Ang kanyang huling salita ay hindi, "Salamat at makakapasok na rin ako sa langit," kundi isang panalangin ng kababaang loob. Kaya ang kanyang huling pahayag ay nagpapatunay na hindi siya nagmataas, kundi nanatiling mapagpakumbaba hanggang wakas. Kaya nga, ang kaligtasan ay lubos na makakamit at matutupad sa buhay na walang hanggan. Ito ay nagiging ganap at hindi na mababawi pagkatapos ng kamatayan. Sa katapusan ng panahon, ayon sa kalagayan ng kaluluwa sa oras ng kamatayan. Sapagkat pagkatapos ng kamatayan, ang kalagayan ng kaluluwa ay naitatakda na sa partikular na paghukom, at ang kalagayan ng kaluluwa ay hinahatulan ng Diyos ayon sa pananampalataya, pagsunod, at pananatili nito sa grasya sa oras ng kamatayan. Nakasalalay ang magiging kahihinatnan ng kaluluwa sa kabilang buhay kung tinanggap ba o tinanggihan ng tao ang grasya ng Diyos habang siya ay nabubuhay pa noon sa lupa. Sa simpleng terminolohiya, kung ang isang tao ay naging matuwid sa paningin ng Diyos, makakamit niya ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, siya ay makakapasok sa langit. Ngunit kung siya naman ay hindi naging matuwid sa paningin ng Diyos, hindi niya makakamit ang buhay na walang hanggan, bagkus, siya ay magdaranas ng buhay na walang hanggang pagdurusa, ibig sabihin, ang pagpasok niya sa impyerno. Ang pagiging matuwid sa paningin ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, isang pananampalatayang buhay at gumagawa sa pag-ibig at sa buhay na nakikiisa sa Panginoong Hesus, na nagbubunga ng pagsunod at pananatili sa grasya. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging daan papunta sa Diyos Ama. Siya rin ang tanging paraan upang ang tao'y ituring na matuwid sa paningin ng Diyos. Sa kadahilanang lahat ng tao'y nagkakasala, ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging paraan ng kapatawaran ng mga kasalanan tungo sa kaligtasan at ang pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Amen.